Colleen's POV. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Colleen? Mugling pagtatanong ni JC habang karga-karga si Baby Howard na ngayon mahimbing ang tulog sa mga bisig niya. Kaya napatango ko at sumandal sa sofa na kinaupuan ko ngayon. Saglit kong pinagmasdan sa JC na ngayon hinihiling ang anak ko. Kitang-kita ko sa mga mata niyang tuwa habang buhat ito. Habang pinagmamasan kong magninong ay isang ribulto ng tao ang pumasok sa isip ko. Mariin kong pinikit ang mga mata ko at winaksis siya sa aking isipan. Ayoko munang isipin ng taong yon. Ang kailangan kong isipin ngayon ang kaligtasan ng anak ko dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli si Jimmy Maceda. Magaling magtago ang gago. Baby Howard, sa akin kagagaya. Wag sa gago mong tata. Pinutol ko kaagad ang sasabihin ni JC nang saman ko siya ng tingin. Kaya mahina siyang natawa at muling hiniling ang anak ko. Ang pogi-pogi ng inaanak ko. Manang-mana sa ninong niyang gwapo. Sana matulad mong ugali ng mama mo. Parinig niya kaya't napailing na lang ako at tumayo na para kunin ang anak ko sa bisig niya. Akin na muna si Howard. Marami kayatang ginagawa. Unahin mo muna yan. Nakangiting saad ko at malakas na bumuntong hininga. Tinapik ang ibabaw ng ulo ko. Sige, pupayag na ako sa desisyon mong sumali bilang legal agent sa kumpanya ko. Dahil alam kong para na rin sa kaligtasan ng anak mo, pero Colleen? Pinutol ni JC saglit ang sasabihin niya. Mariing tumitig sa akin. Oras na pumasok ka, buhay mo na nakasanay dito. Kilalang kilala kita, alam ko. Handa mo ibuwis ang buhay mo para sa anak mo, pero huwag ka pa rin biglaan. Saan ni JC kaya tumango ako bilang sagot at tumalikod na kami ng anak ko para makapokus si JC sa pagtatrabaho. May tiwala ako sa iyo, bunso. Yun na lamang huling narinig ko bago ko tulang isara ang pinto ng opisina niya. Baby, why are you not stop crying? Mama is here now. Pangaalo ko sa anak ko nang hindi maawat sa pag-iyak. Napakain ko na't lahat-lahat di pa rin to't matigil. Nag-aalala nga ako dahil baka may masamang mangyari sa anak ko dahil sa pag-iyak niya. Kaya na mapansin kong naiwang polo ni Gabriel, dahan-dahan ko tong pinalibot sa katawan ng anak ko. Nagulat ako nang bigla itong tumahan. Kumirot ang puso ko sa nasaksihan ko. Kahit sanggol pa lang anak ko, naghahanap na siya ng kalinga ng isang ama. Nasasaktan ako dahil mahirapan akong ipaliwanag sa anak ko ang sitwasyon namin ngayon. Jake Howard, si mama muna ang magiging papa mo, ha? Si papa kasi... Napatigil ako sa pagsasalita na makita ko may tumulong tubig sa pisngi ng anak ko. Kaya nang humarap ako sa salamin, nakita kong sarili kong umiiyak na naman. Colleen, hindi itong tamang panahon para umiyak. Tatagan mo ang loob mo. Ibalik mo ang dating Colleen na nakilala mo para maging ligtas ang anak mo. Sa ngayon, kaligtasan mo na ng anak mo, intindihin mo? Si Papa kasi mahinahabol na monster para hindi tayo saktan, kaya hindi mo muna siya makikita. Dugtong ko at maingat na niyakap ang anak ko. Ang totoo niyan, isang taon na talaga kaming walang koneksyon kay Gabriel. Ang huling koneksyong naganap sa amin nung sinauli niya ang kontratang wala ng bisa, ang kasal naming dalawa. Nang maalala ko yon, mapait na lang ako napangiti dahil pinatunayan niyang peke lamang talagang pinakita niya sa akin lahat. Kahit masakit, tinanggap ko pero minsan napapaisip ako kung hinahanap niya ba kami ng anak niya o wala na talaga siyang pakialam dahil nakuha niya na ang gusto niya. Gusto ko magalit kay Gabriel at gantihan siya. Gusto ko iparana sa kanya kung gaano kasakit ang gamitin ka para lang makuha mong isang bagay na gusto mo. Gustong gusto ko pero hindi ko magawa, hindi dahil sa duwag ako. Dahil mahal ko siya. Pwisit na pagmamahal yan. Palagi nilang tinatalong bawat desisyon natin sa mga taong gusto nating ipadama ang sakit. Pero kahit gusto naman nating ipadama sa bandang huli, magsisisi tayo dahil nakasakit tayo. Siguro sa ngayon, ang iintindihin ko muna yung sarili ko at ang anak ko. Kahit masakit, kahit mahirap balang araw, makakalimutan ko rin si Gabriel. Hindi ko man siya makalimutan ngayon. Darating ang araw na kapag nagtagpo na ang landas namin, dalawa ni Gabriel, ay wala na ako mararamdaman pang kahit katiting na pagmamahal. Makakalimutan ko rin kung paano kita minahal, Gabriel de la Merced. Makakalimutan din kita, nasabi ni Colleen sa sarili. 5 taon na ang lumipas. Masasabi ko naging tahimik at maayos ang buhay namin ng anak ko. Mabilis lumipas ang panahon at 4 na taon na agad si Howard. Nakabili na rin ako ng sariling bahay. Nakapagpundar na rin ng 2 kotse. Masasabi kong masaya ako sa pinili kong buhay ngayon kahit na minsan delikado pa rin. Ang buhay ko sa trabahong pinasukan ko at sa nakalipas sa 5 taon marami nang nagbago. Si JC na ikasal na, si Tommy engaged na, tigit sa lahat kami ng anak ko. Masayang buhay na tinatamasa ngayon. Mommy? Napaliwan agad ako sa likuran ko nang makita ko
Si Howard na tumatakbo papunta sa direksyon ko. Kaya malaki kong nilahad ang braso ko at niyakap siya na sobrang higpit. Narinig ko pa ang pagtawa niya kaya natawa na rin ako. Nang maibaba ko siya at matunog niyang hinalikan. Ang pisngi ko may pinakita sa aking drawing. "Mommy, look! What can you say about my drawing?" Malambing niyang tanong kaya pinasadahan ko muna siya ng drawing at napangiti. Pero nagtaka na lamang ako dahil may isang stick ang walang nakalagay na pangalan kaya tinanong ko siya. "Who is this person, baby? Bakit wala siyang name?" "He is my daddy." Magiliw niyang sagot dahilan para matigilan ako at bumigat ang paghinga ko. Kahit 4 na taon lang anak ko, hinahanap na niyang ama niya. Kahit sabihin kong wala ay palagi pa rin naghihintay si Howard na isang araw magpapakita ang ama niya na hindi ko na alam kung saang lupalop pa ng mundo nagtatago. "Mommy, where's daddy?" Hindi pa rin siya nahuhuli. "Yung monster na gustong manakit sa atin?" Inosente niya pang pagtatanong. Dahilan para mangilid ang luha ko sa narinig. Kaya peke akong tumawa. Maring hinaplos sa mukha niya dahil kitang-kita ko sa mata ng anak ko na miss na niya ang ama niya. "Baby, let's go to sleep na. Do you wanna play to your Ninong JC tomorrow?" "Sige ka. Kapag na-late ka magising, di na ako magpe-play ni Ninong." Pag-iba ko ng usapan kaya nakita ko ang pagkataranta sa mukha niya at nagpabuhat sa akin. "Hala, oo nga. Let's sleep na po, mommy. Good night. I love you po." Bulong niya sa tenga ko bago siya hilahin ng antok. Na makita kong ayos at komportable ng pagkakahiga ni Howard. Tahimik ang umalis sa inigaan niya at dumiretso sa veranda para lumanghap ng hangin. Napapikit at napayakap na lang ako sa sarili ko nang maalala kong muli ang taong kahit kailan hindi naalis sa sistema ko. Traidor nga talaga ang puso natin. Kung kailan mo naman gustong kalimutan, ay saka mo naman hindi makalimutan. Nawala lahat ng alalahanin ko sa buhay. Na maramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko, indikasyon na may tumatawag. Nang tignan ko kung sinong caller, nangunot lamang ang noo ko. "Boss?" "Yes, boss. Anong kailangan nila?" "Agent Colleen, kailangan ka dito sa misyon natin ngayon. May isang truck ng doga ang dadaan sa Maynila Airport at kailangan yung pigilan. Pero sa kabila ng mga sakit na nararamdaman ko, masaya naman ako sa bagong buhay na kinakaharap ko ngayon." "Roger, boss." Sabi ko at binabaan siya ng tawag. Malakas na lang akong bumuntong hininga at nilagay ang cellphone sa bulsa ko. Akmang lalabas sa sana ako ng kwarto. Nang anak ko'y tumigil ako saglit at pinakatitigang mabuti ang mukha niya. Tipid akong ngumiti dahil mas namang ang nakuha niyang features sa ama niya. "Kamukhang kumukha mo talagang daddy mo, Howard." Mahinang usal ko at dandang sinarang pinto ng kwarto niya. Dumiretso ako sa kwarto ko at kinuha lahat ng kakailanganin para sa misyon ko mamaya. Nilabas ko ang black leather jacket ko at mabilisan tong sinuot. Kinuha ko na rin na isang bag para naman ilagay ang ilang baril na gagamitin ko. Nang masiguro kong ayos ng lahat, lumabas na ako sa kwarto, bitbit ang bag, helmet at susi ng motor. Pagkababa ko'y nakita ko si Lance sangkay sa isang bodyguard ni Howard. May kausap si earpiece kaya tumigil ako at tinintay siyang matapos dahil binilinan kong bantay ang maigi si Howard sa pagtulog. "Sir, tulog na po ang mag-ina." Yes po. Sinigurado ko pong secure ng buong bahay bago po sila matulog." Saan niya kaya umismid na lang ako dahil panigurado si JC na naman ang kausap niya. Ito namang si JC hindi mapakali kapag naiiwan kami mag-ina. Kala mo naman palagi may masamang mangyayari sa amin. Napatingin na lang ako kay Lance nang magulat ito at namumulang napatitig sa akin. "Ma'am, kanina pa po ba kayo nakatayo dyan?" Baka sa boses niya ang kaba kaya kumunot ang noo ko. Di na lang nag-abalang magtanong pa dahil nagmamadali din ako sa pag-alis. "Hindi naman. Oo nga pala, baka umaga na ako makauwi dahil may importanteng tawag sa trabaho ko. Tsaka huwag kang mag-alala, hindi naman mahirap bantayan ng anak ko. Oras na magising na siya. Basta wag mo lang siyang iwawala sa paningin mo. Maliwanag ba?" Seryosong paliwanag ko. Kaya alertong sumaludo sa akin si Lance. Kaya tumango na lang ako, tuluyan ang lumabas ng bahay. Inayos ko muna ang pagkakalagay ng bag sa likod ng motor ko at sumakay na. Bumusina pa ako bago tuloy ang iwan si Lance na ngayon nakatayo sa tapat ng gate namin. Malapit na sila sa intersection. Be alert. Matigas kong sambit sa mga kasama ko gamit ang earpiece. Kaya tinig ko ang sunod na sunod nilang pagsagot. "Noted, Agent Colleen." "Agent Colleen, ikaw daw ang titingin sa mga lisensya ng mga ugok na yan." Saad ni Leo katabi ko kaya't napatango ako at tahimik na sumunod sa mga kasamahan ko na ngayon pagtitigilin ng sasakyan para ma-check to ng ayos at ituluyang makalisot ang drogang ipapasok sa airport. Nang maaninag ang headlights ng sasakyan, inayos kong mask na suot para protektahan ang mukha ko. Oras man laban ng mga gagong to.
Nakita ko pang tinaas ng kasamahan ko isang kamay niya. Senyales sa kailangan tumigil na sasakyan na ginawa naman nila. Kaya mabilisan akong pumunta ng driver. Mahinang kinatok ang pinto ng sasakyan niya. Boss, baba muna. Kailangan kasing i-check ang loob ng sasakyan. Saad ko at nakita ko nagkatinginan ng dalawang driver. Kaya malakas kong kinatok ang pinto ng sasakyan. Saglit lang to, promise. I-check lang talaga namin. Pag-uulit ko pa kaya walang magawa ang dalawa, kundi ang sumunod. Nang makababa sila, sinenyasan ko mga kasamahan ko. Buksan ang likod ng truck para kumpirmahin kung may droga ang nasa loob ng sasakyan. Nakita ko pa sa gilid ng mata ko ang pagkatalanta, kaya lihim ako napangisi. Dinig na rinig ko rin ang pagbubulungan nilang dalawa kaya naging alerto ko. Putya pre, mahuhuli tayo. Anong gagawin natin? Naging hysterical niyang pagtatanong kaya't napamura ang kasama niya, kaya palihim akong tumingin sa kanila. Tatakas tayo. Ikaw nang bahala sa babaeng yan. Ako nang bahala sa pagtakas sa sasakyan natin. Kumilos ka na. Pagmamadali ng kasama niya kaya nagpantig ang tenga ko. Malakas na hiniklat ang buhok niya at inuntog ko sa pinto ang sinasakyan nila. Dahil sa ginawa kong yon, naagaw ko ang atensyon ng mga kasamahan ko kaya naging alerto din sila. Malakas naman ako napamura ng maramdaman ko. Ang pagsipa ng kasamang driver ang tagiliran ko kaya't nabitawan ko ang kasama niya. Dahil mainit ang ulo ko at wala pa akong tulog, biglang nagdilim ang patingin ko. Di ko na malayan, sinasakal ko na ang sumipa sa akin. Alam mo ba kapag nananakit ako, dalawa lang ang chance na binibigay ko sa kanila? Bulong ko at pinakatitigan ng mata niya na ngay punong-puno ng takot. Hahayaan ko silang mabuhay? O hahayaan ko ang katawan nilang maging malamig na bangkay na lamang? Nakangiting saad ko dahilan para maihi siya. Gusto kong tumawa ng malakas pero pinigilan ko ang sarili ko dahil nag-enjoy ako sa pananakot sa taong to. Agent Colleen, tama na yan. Paparating na mga pulis, hayaan mong sila nang bahala sa mga gunggong na to. Dinig kong saad ni Leo kaya mas lalo ko pang sinakal ito. Malakas siyang binalibag sa semento nang marinig ko mga boses ng pulis na kasapi namin. Sa sunod kasi mag-isip ka muna bago ka sumugod. Pagbabanta ko tuloy siyang iniwan na habol ang hininga. Napangiti ako dahil natapos din ang isang misyon namin. Itaas niyo ang mga kamay ninyo. Dinig kong sigaw ng pulis bago sila tuluyang mawala sa paningin ko. Habang iba ko naman kasamahan inalas ang truck na naglalaman ng bilyong droga para dalhin sa headquarters namin at imbestigahan. Colleen, hindi ba raw tayo pwedeng umuwi? Dumiretso daw muna sa headquarters na may isang misyon na naman daw tayo. Bili ni Leo kaya napasimangot na lang ako at napatingin sa cellphone. Dahil itetext ko sa JC na makikisuyo muna akong bantayan si Howard dahil umaga na ako makakauwi. Matapos kong i-text sa JC, sumakay ako ng motor. Bumusina, indikasyong mauna na ako sa headquarters. Gusto ko sanang umabsent ngayon dahil wala pa akong pahinga at tulog, pero ayaw naman ang utak ko. Pakiramdam ko sobrang importante nitong misyon na kailangan namin. Lutasin ngayon. Pinark ko ang motor sa parking lot ng headquarters. Tinanggal ang helmet na suot ko. Inayos na nagulo kong buhok dahil sa lakas ng hangin. Nang maayos ng lahat, dumiretso ako sa entrada ng headquarters. Pero hindi pa man ako nakakaapak, sumalubong agad sa amin ng boss namin na ngayon hindi mapakalit na tataranta. Colleen, mabutit dumating ka na. Kailangan kasi na isang backup ng grupo natin para punta ng pinaka-boss ng kumpanya. Aligagang saan niya kaya ako na may nagtaka. Anong pinaka-boss? May mas mataas pa sa'yo? Pag-uusisa ko kaya marahas siyang bumuntong hininga. Napahawak sa buhok ko na akala mo'y sobrang problemado na ipapagawa niyang misyon. Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyong lahat. Sa ngayon, sumama ka sa kanila. Saan niya at malakas akong tinulak, papasok sa loob ng van. Nang tumigil to sa harap namin. Kaya napailing ako at kusa ng sumakay. Bago kami umalis, sumaludo muna mga kasamahan ko na ngayon tahimik muli sa biyahe. Agents, nasa lumang building daw ang pinaka-boss natin. Tumawag to ng backup dahil sumugod siya na mag-isa kung saan binagsak ang mga droga. Oras na bumaba na tayo maging alerto. Narinig kong saad ng kasama kong agents kaya tumango na lang kaming lahat habang ako na may napailing. Ang tanga naman ng pinaka-boss namin. Bakit siya susugod kung hindi naman pala niya kaya mag-isa? Nawala ang iniisip ko na marinig ko ang pagsigaw ng kasamahan ko na papakilos na kami. Kaya tahimik kami nagsilabas, pumalibot sa abandonadong building. All clear. Now move. Ang importante ligtas sa matagpuan ng pinaka-boss natin. Move! Utos niya kaya't sabay-sabay namin nilabas ang baril. Alertong pumasok sa abandonadong building. Pagpasok, puro na mga patay ang bumungad sa akin. Habang ako'y dumiretso ng taas dahil naaninag ko ang mabilis paggalaw ng isang anino kaya pinuntahan ko to. Maliliit at magagaan ang ginawa kong pagkakbang para hindi agad malaman ng taong yun ang presensya ko.
Pero dahan-dahan ko na lang naibaba ang baril ko na makita ko, puro patay nang nandito. Pinatay ko munang earpiece at napahawak sa noo ko. Ang ayoko sa lahat, niloloko ko at pinaglalaroan lalo na't wala akong tulog. Dahil sa pagkabwisit, mahina ako sinipang patay sa gilid ko. Pakiramdam ko, binibiro lang kami ng pinaka-boss namin. Parang gago naman. Di na yata niya kailangan ng tulong namin, ba't pinapunta pa kami? Ramdam kong irita sa boses ko at saktong pagharap ko, may nakatayo na isang tao sa harapan ko. Agad ko siyang tinutukan ng baril. Tanggalin mo yung mask mo bago pa kita barilin. Matapang na saad ko. Tayong mata niya lang nakikita ko sa mga oras na to. Matagal pa siyang nakipagtitigan sa akin kaya daan-daan akong lumalapit habang nakatutok pa rin ang baril ko sa kanya. Take off your mask before I lose my patience to you. Di ko agad natuloy ang sasabihin ko at dahan-dahanin niyang tanggalin ang mask na suot niya. Ilong pa lang alam ko na kung sinong taong to. Halos manlambot ako at mabitawan ng baril na hawak ko na makita ang kabuuan ng mukha niya. Is this how you welcome your husband, Colleen? Si Gabriel na ngayon nakatayo sa harapan ko. Malawak ang ngisi. Tumigil ang pagtibok ng puso ko maski paghinga ko na makita kong taong 5 taon nang di nakikita. Lalo naging maangas ang itsura niya. Nagkaroon ng konting balbas at bigote ang mukha niya. Higit sa lahat, di ko na mabasa ang emosyong nakapaloob sa mata niya. Ibang-iba na ngayon ang isang Gabriel de la Merced. Halos manlambot ako at mahilo sa nasaksihan ko. Gusto kong tumakbo pero hindi na makagalaw ang paa ko. Colleen! Napatin ako kay Leo, nakakarating lang. Kitang-kita sa mata niyang lapis sa pag-aalala, kaya tumakbo siya papunta sa direksyon ko. Na makarating siya, hinawakan niyang 2 braso ko. Inalog ako ng konti para bumalik sa wisyo. Pero mas lalo ko nanambot at nahihilo na makita ko. Nasa harapan na namin mismo si Gabriel, na ngayon umiigting ang panga at madilim na madilim ang mukha. Ayos ka lang? Ano masakit sa'yo? Sunod pang tanong ni Leo pero hindi ko siya masagot. Dala ng halo-halong emosyong nararamdaman ko. Don't touch her, moron! Matigas sa sambit ni Gabriel. Kitang-kita ko ang pamumutla sa mukha ni Leo. Nagulat ako nang bigla itong yumuko. Akala mo isang hari ang katapat ngayon. Master Gabriel, may alam si Leo? Mas lalo ko nahilot na pahawak sa noo ko. Pakiramdam ko ako lang ang walang alam na si Gabriel ang pinaka-boss namin sa organization. Dahil sa matinding kaba at nerbiyos, kasabay ng samot-saring emosyon, tuluyan ang umikot ang paningin ko. Ramdam ko ang pangihina ng tuhod ko. Dahil sa matinding pagod, biglang nandilim ang paningin ko. Wife! Natagpuan ko na lang sarili ko sa isang kwarto. Base pa lang sa amoy at kulay nito, halatang lalaking nagmamayari. Napahawak ako sa noo ko at dahan-dahang bumangon para libot ang paningin ko kung saan man ang lugar na iyon. Napamura ako na maalala kong nahimatay ako habang nagtatrabaho. Aalisan ako sa kinigan ko na mapatigil ako na makitang nag-iba ang damit ko. Ang suot ko ngayon polong puti at boxer. Halos umusok ang ilong ko na maalala ko sinong taong kasama ko ng mga oras na to. Sa puntong yan, bumukas ang pinto. Nakita ko ang taong kanina kapag gustong makita. Ikaw nagpalit ng damit ko? Gigil kong tanong kaya nilapag niya muna ang pagkain dala sa mini table. Tumayo sa mismong harapan ko, kaya tinapangan kong sarili ko at muling tumitig sa mata niyang hindi nakakasawang pagmasdan. Yes, bakit? May problema ba? Pag-amin ni Gabriel. Yeah, anong karapatan mong hawakan ako ha? Gago ka. Di ko napigilang mapamura, kaya mas lalo ko nilakasan bawat sipa ko, pero talagang magaling siyang umiwas. Napasigaw ako nang mahuli niya ako isa sa paa, at binuhat ako sabay tapon sa kama. Akmang tatayo ako pero bigla akong dinaganan ni Gabriel. Kinulong ako sa mga bisig niya. Ano ba? Pakawalan mo ako, Gabriel. Pagwawala ako pero hindi niya yun inintindi. Nakatitig lang maigi sa mukha ko kaya unti-unti kong pinakalma ang sarili ko dahilan para mapangisi siya. 5 years is enough, wife. 5 years is enough. Maraing sagot ni Gabriel. Tila may gustong ipahiwatig. Habang nililibot ko ang paningin sa kabuuan ng kwarto, natigil ako nang maramdaman ng malambot na labi ni Gabriel na ngayon sinakop ng labi ko. Dahil sa ginawa niyang yon, halos gustong kumawala ng puso ko dahil sa bilis ng pagtibok nito. Mas lalo ko pang naramdaman ng halik niya na lumalim to. Maigpit na hinawakan ng 2 kamay ko dahilan para mapapikit ako. Huwag kang bibigay, Colleen. Pahirapan mong gagong to. Matapos kong sabihin sa sarili ko yun, buong lakas kong tinulak si Gabriel. Ngayon gulat na gulat pero baka sa mukha ang saya sa nangyayari. Sino ka para halikan ako, Gabriel? Wala kang karapatan dahil hindi mo ako pagmamayari.